Sa puso ng Bukidnon, sa paanan ng mga kabundukang Kitanglad at Kalatungan naninirahan ang isa sa pinakamatatag na grupong katutubo ng Mindanao, ang tribong Talaandi. Sa loob ng maraming henerasyon, sila ang naging tagapag-alaga ng lupa, ng kalikasan at ng mga sinaunang kaalamang patuloy na nabubuhay hanggang ngayon. Sa kuan man gud, sa ritual man gud pinanumpaan man igid mga katigulangan hangtod man kanakluwaren at agawit. Once magsugod sa mga kalingawan, basta tradisyon o tribo sa gamitan, mag-agigay do ritual. Sa mundong walang nakasulat sa kasaysayan, ang kwento ang kanilang aklat. Natawag itong gudgud, kasama ang epikong ulaging, mga bugtong na antuka, saliwikaing basahan, at kantang sala. Sa bawat pag-awit, muling nabubuhay ang bayaning ninuno, ang pakikipagsapalaran at ang aral mula sa nakaraan. Sa pag-aasawa, tanging may pahintulot ang pagkakasundo ng pamilyang natatanggap ang basbas ng datu. At sa kamatayan, sinasamahan ang kaluluwa patungo sa kapayapaan sa pamamagitan ng isang seremonya. Sa mundong hindi nakikita, naniniwala silang may mga nilalang, aswang, engkanto at diwata, mga tagabantay at paalala ng kalikasang dapat igalang. Para sa Talaandig, ang lindol, bagyo at baha ay hindi basta natural na pangyayari. Ito ay babala, paalala mula sa kalikasan at espiritu. Isang mensaheng dapat unawain, hindi katakutan. Ang pagpapalaki sa bata ay hindi lang responsibilidad ng magulang. Ito ay tungkulin ng buong komunidad. Sama-sama, ginagabayan nila ang bawat kabataan upang maging responsable at marunong rumespeto sa kultura at kapwa. Hindi korte o parusa ang sentro ng batasan ng Talaandig. Ang kanilang katarungan ay nakabatay sa kasabutan, kapayapaan, pagkakasundo at pagpapanumbalik ng balanse. Ang dato ang tagapamagitan, hindi tagatahol. Sa kanilang pananampalataya, si Magbabaya ang pinakamataas na Diyos at ang mga apo, ang espiritu ng kalikasan at ninuno, ang kanilang gabay. Sa ritual na pasanghid, humihingi sila ng proteksyon at paggaling. Sa kahusayan, hulido, muling binuo ang kapayapaan sa gitna ng sigalot. Naniniwala silang ang sakit ay maaaring dulot ng espiritual na kawalan ng balanse. Dito pumapasok ang baylan, tagapagpagaling, tagapamagitan, tagapagbantay ng ritual ng kanilang ninuno. Ang kanilang kabuhayan ay nakaugat sa lupa, mais, kamote, abaka, kape. Bago magtanim, isang ritual ang isinagawa bilang paghingi ng pahintulot sa espiritu ng lupa. Mayroon ding itong tabo, ang pagputol ng puno sa sagradong lugar at ang pagganap ng ritual ng walang tamang alay. Pag may kapayapaan, libre kayong maghanap at saka mag-isip kung anong paraan na mabubuhay kayo. Ang wikang ginagamit ng grupo, ang pangunahing wika ng mga Talaandig, ay ang wikang Talaandig, isang wikang kabilang sa pamilya ng Manobo at Austronesian. Ito ang kanilang ginagamit sa araw-araw na komunikasyon at sa mga ritual.
at sa pagpapalaganap ng kanilang tradisyon at kultura. Sa kasalukuyan, limitado ang bilang ng mga nagsasalita nito dahil sa malakas na impluwensya ng Cebuano at Pilipino. Kaya naman, kinikilala ito isang wikang nanganganib ng mawala. Puro ba ang wika o may halo? Bagamat may natatangi at malinaw na istruktura ang wikang Talandig, ito ay nahaluan na ng iba't ibang salita mula sa Cebuano, Pilipino at Ingles. Karaniwan itong nangyayari lalo na sa mga salitang tungkol sa modernong teknolohiya. Gayunpaman, nananatiling puro ang kanilang wika pagdating sa mga terminong kultural at konseptong may kaugnayan sa kalikasan, ritual at pamumuhay ng komunidad. Mga kultural na terminong natatangi sa grupo. May mga salita rin ang Talandig na hindi direktang maisasalin sa ibang wika. Ilan sa mga ito ay diwata, mga espiritong tagabantay ng kalikasan at tao. Baylan, tradisyon ng manggagamot at espiritual na lider. Kalipay, kasiyahan o pagdiriwang na may kultural na kahulugan. Pulangi, ritual na may awit, sayaw at handog para sa diwata. Amang at ina, mga terminong nagpapakita ng pangalan sa pamilya at ninuno. Ang mga terminong ito ay hindi lamang salita. Mga simbolo sila ng pananampalataya, tradisyon at pagkakilanlan ng buong komunidad. Sa kabuuan, ang wika ng Talandig ay hindi lamang paraan ng komunikasyon. Ito ay puso ng kanilang kultura. Ipinapakita nito ang kanilang ugnayan sa kalikasan, espiritualidad at pamumuhay bilang isang katutubong grupo. Maraming salamat sa panonood ng aming dokumentasyon tungkol sa Kabanata 3, Wika. Ang aming pag-aaral ay nakatuon sa Talandig, isa sa mga katutubong pangkat sa Bukidnon. Sa gitna ng mabilis na pagbabago at modernisasyon, paano nga ba nanatiling matatag ang kanilang kultura at wika? Ang unang tanong sa aming pag-aaral ay sinusunod pa ba ng mga Talandig ang kanilang tradisyon? Ang sagot ay isang matunog na oo. Ang mga Talandig ay kilala sa kanilang masiding paggalang sa kalikasan at sa mga espiritu. Hanggang ngayon, isinisagawa pa rin nila ang mahalagang ritual tulad ng pamuhat, ang ritual na pag-aalay at ang mga seremonya kaugnay ng panganganak, pag-aasawa at kamatayan. Ito ay nagpapakita na ang kanilang kulturang espiritual ay hindi basta-basta mawawala. Ang mga matatanda ng komunidad ay nagsisilbing buhay na aklat na magpapatuloy sa pagtuturo ng kanilang mga awit at kasaysayan. Ngunit hindi maiiwasan ang epekto ng modernisasyon at teknolohiya. Ang ikalawang bahagi ng aming pagsusuri ay tumutukoy sa mga pagbabagong dulot nito. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa paggamit ng wika. Marami ng kabataang Talandig ang nakakagamit ng Cebuano, Filipino at Ingles. Ito ay dahil sa paaralan, telebisyon at pakikihalubilo sa labas. Ang mas nakakabahala ay ang pananaw ng ilang kabataan na ang kanilang katutubong wika ay mahina o lumang wika. Dahil dito, unti-unting nababawasan ang paggamit ng wikang Talandig sa bahay, ito ay naglalagay sa kanilang wika na kategoryang endangered o nanganganib na mawala. Gayunpaman, ang pababagong ito ay may dalawang mukha. Una ay ang mabuting epekto. Nagkakaroon sila ng mas malawak na oportunidad sa edukasyon at kabuhayan. Mas madali nilang naidokumento ang kanilang sining gamit ang teknolohiya at mas napapalawak ang kaalaman ng mundo tungkol sa kanila dahil sa social media. Ang pangalawa ay ang masama.
Bukod sa panganib sa wika, lumiliit din ang espasyo para sa tradisyonal na ritual at nagbabago ang pananaw ng mga kabataan. Ang komersyalisasyon ay nagdadala rin ng banta sa kanilang lupang ninuno na mahalaga sa kanilang espiritualidad. Kaya naman, ano ang dapat baguhin? Ang aming pag-aaral ay nagre-rekomenda ng mga hakbang upang palakasin ang kanilang kultura. Una, pagtuturo ng wika. Dapat palakasin ang pagtuturo ng wikang talaandig sa bahay at sa paaralan. Pangalawa, dokumentasyon. Kailangan ang mabilis na pagdodokumento ng mga ritual, awit at panitikan habang buhay pa ang mga matatandang tagapagsalita. Pangatlo, community programs. Pagtatag ng mga programa na magpapalaki ng pagmamalaki ng mga kabataan sa kanilang wika at kultura. Ang teknolohiya, bagamat nagdudulot ng pagbabago, ay nakikita rin na kasangkapan para sa muling pagbuhay ng wika. Ang teknolohiya ay ginagamit na ngayon sa pag-record ng mga awit at ritual, paggawa ng digital dictionary ng wikang talaandig, at pagsasapubliko ng kanilang sining at kultura sa buong mundo. Sa huli, ang talaandig ay isang komunidad na patuloy na nakikipagbuno sa modernisasyon habang pinangahawakan ang kanilang espiritualidad. Ang kanilang wika ay nasa panganib, ngunit nanatili silang determinado na ipagpatuloy at buhayin ito. Ang pagkakaisa ng komunidad kasabay ang tulong ng edukasyon at teknolohiya ang magiging susi sa patuloy na pag-iral ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ang talaandig ay isang katutubong pangkat etniko sa kabundukan ng Bukidnon na kilala bilang mga tagapagpangalaga ng lupa, kabundukan at espiritual na kaayusan ng kalikasan. Ang kanilang identidad ay nakaugat sa sinaunang paniniwala na ang tao, lupa, tubig, hangin at mga espiritu ay magkaugnay sa iisang siklo ng buhay. Para sa kanila, ang pamumuhay ay hindi lamang material, kundi isang sagradong tungkulin na nagtataguyod ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa kabuuan, ang talaandig ay hindi lamang isang pangkat etniko. Sila ay buhay na tagapag-ingat ng kultura at kalikasan. May pananaw na ang kapayapaan, sining at espiritualidad ay dapat laging nakaangkla sa paggalang sa lupa at mga ninuno. Ang kanilang kultura ay patunay na ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa armonya, pagkakaisa at paggalang sa katutubong kaalaman. Halina't ating sabay-sabay na tuklasin ang malalim na kultura ng talaandig. Simulan natin sa kanilang sayaw. Ang sayaw ng talaandig ay isang sagradong tradisyon na nakaugat sa kanilang kultura, espiritualidad at malalim na ugnayan sa kalikasan. Hindi ito simpleng aliwan lamang, kundi isang ritual na nagsisilbing paraan upang makipag-ugnayan sa mga espiritu at upang maipasa ang kasaysayan at paniniwala ng kanilang ninuno. Kadalasan, ang mga galaw ay ginagawa sa ang kalikasan tulad ng hangin, hayop at pang-araw-araw na gawain. Sinisindihan ng tradisyon na tugtog mula sa agong, tambol, kudyapi at iba pang katutubong instrumento. Ilan sa mga kilalang uri ng sayaw ay ang inamong o ritual dance, pagmamangayaw or war dance, agila dance at panlambay o healing dance. Sa kasuotan ay makukulay at puno ng simbolikong disenyo na nagpapakita ng kanilang identidad at kultura. Sa kabuuan, ang sayaw ng talaandig ay paraan ng pananatili ng kanilang pagkakakilanlan at karunungan sa bayan. Mahalaga rin sa kanila ang kanilang sining, lalo na ang makukulay na soil painting. Mga agong at kulintang ay hindi lamang isang dekorasyon, kundi pagpapahayag din ito ng ugnayan sa mga ninuno at mga espiritu. Mahalaga rin sa kanila ang konsepto ng tulugan, isang lugar na nagsisilbing sentro ng pamayanan, ritual, musika at pagpapasya ng mga matatanda.
Sa kabuuan, masasabi talaga natin na ang Talaandig ay hindi lang isang pangkat etniko. Sila ay buhay na tagapag-ingat ng kultura at kalikasan.